Hello, good morning, good afternoon, good evening. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kamaestro. Again, I would like to say sorry for I was not able to have my sharing of the Bible for the past 3 days, I believe, because I was really very preoccupied. Medyo na-busy po ang inyong maestro. Yun po, if it's the first time na napapanood nyo po ako, would you mind to consider to follow, like, share po. Napakahalaga po na ma-share nyo to po para marami po ang mga kababayan natin so that you will be able to share the Word of God not only to the Filipino peoples and other nationality as well, especially nowadays that the second coming is near approaching. Okay? Nalalapit na yung paghukom. Kailangan ay tayong mga tao ay matuto ng lumapit, magtika, humingi ng mga kapatawaran sa mga nagagawa nating mga kasalanan, hayag man o hindi hayag. So sabihin natin hayag man o hindi hayag, of course may mga pagkakasala tayong nagagawa na hayag sa kapwa nating tao, meron din namang hindi hayag. Pero sabi nga, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay gising 24/7 sa buhay natin. So lahat ng ating ginagawa ay kita niya. Babi nga sa siya ang mayroong pinaka-widest range of CCTV. Everything and every time we are moving, kita niya yung ginagawa natin. So hayag man o hindi hayag, ay ihingi natin ng tawad sa Panginoon. So bago tayo magsimula, mga kamaestro, ay samahan niyo muna ako sa isang panalangin. Let us all bow our heads and remember that we are in the holy presence of our Father God. Father God, maraming salamat po sa biyaya ng kalakasan, sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Ikaw po ang aming sinasamba, ina-adore, pinakatatanging Diyos ng lahat ng mga Diyos, Hari ng lahat ng mga hari. Panginoon, nawa po sa pagkakataong ito ay pakalinisin mo ang aming mga puso, pakalinisin mo ang aming mga diwa. Nawa po sa araw na ito, anuman po ang ibabahagi po, na alam ko naman po na ang inyo pong abang lingkod ay ginamit nyo po lamang upang mamahagi ng iyong banal na salita para matamasa ng mga espiritong nauuhaw sa iyong mga wika. Panginoon, nawa po ang babanggitin ko rito ay magmumula po sa iyo. Ikaw po ang manguna sa akin, sa likod mo lang po ako, Lord. Panginoon, nawa po'y magreman po ito sa bawat puso ng lahat ng tao, nang sa gayon po ay magkaroon ng kapayapaan, katiwasayan, hindi lamang po sa puso ng bawat pamilya, kundi po sa loob po ng nangyayari sa aming mga bansa at maging po sa ibang mga bansa. Tinataas po namin po ito at hinihiling po sa iyong matamis na pangalang Jesus. Amen. So, again, maraming salamat po. So, ngayon po ang pag-uusapan natin mga kamaestro is about the Revelation. Revelation chapter 21 verse 8. Medyo maselan po ito pero kailangan nating discussin kasi marami po sa ating mga tao, especially yung hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, ang hindi naiintindihan ang tungkol dito sa Revelation. Okay? So yung Revelation po, chapter 21 verse 8, ito po yung solemn declaration, okay, sa ating pong Biblia, sa ating scripture, that outlines the faith. Okay? Yung faith po, F-A-T po, yung kapalaran po, of those who persist in sinful behaviors without repentance. Yung palaging gumagawa ng mga makabundong bagay. Okay? Nagawain mga behavior nang hindi nagsisisi. So this verse, itong Revelation 21 verse 8, states this: but the cowardly, the unbelieving, yung mga unbelievers, the vile, the murderers, yung mga mamamatay tao, the sexually immoral, sorry for this, but we need to discuss this, and those who practice magic arts, the idolaters. Pag sinabi nating idolaters, yung mga sumasamba sa gawa ng kamay ng tao o pagsamba sa hindi naman totoo o tunay na Diyos o Panginoon, they will be consigned to the fiery lake of the burning sulfur. Yung burning sulfur dito, it denotes or connotes the river of fire o tinatawag nating impyerno or hell. Ito yung second death natin. Okay? So ano ba
ang dapat nating pakalimiin dito. So may mga key terms na dapat nating i-explain, okay? Pag sinabi nating term, may mga word na pwede nating i-relate about dito sa Revelation chapter 21 verse 8. Okay? Unang-una yung cowardly. So pag sinabi natin cowardly, it refers to those who out of fear fail to stand firm in the faith or deny Christ when faced with persecution. Okay? Kapag napapace na sa persecution ay dinideny ang kanyang Diyos na si Hesus Kristo. Huwag tayong matakot. Sabi nga sa kanyang salita, do not be worried, do not be discouraged, do not be fear, for I am with you wherever you go. Huwag tayong matakot if we have the strong faith with God. That is our best connection in order for us to have the peaceful life. Cowardly is not accepted. Hindi yan tinatanggap ng ating Panginoon. Kung meron tayong mataas at malakas ng pananampalataya at tiwala sa Kanya, kahit kaharapin natin ang persecution ay haharapin natin dahil alam nating ang Diyos ay nasa sa atin wherever we are and whenever we are. Anumang oras o anumang dako ng sulok ng mundo tayo naroon. If we have the strong faith, this is our strong connection with our God. Okay? Second term, na pwede nating i-relate dito sa Revelation 21.8, bakit tayo mapapunta sa river of fire or hell, yung hell is yung unbelieving, yung mga unbelievers. Okay? It denotes individuals who reject or lack in faith in His promises. Okay? Of course, hindi ka naniniwala na may Diyos eh. Nire-reject mo o wala ka talagang faith sa iyong Diyos at sa Kanyang mga kapangakuan. Hindi ka naniniwala sa Kanyang mga banal na salita. Hindi ka naniniwala sa Kanyang decree. Hindi ka naniniwala sa 10 commandments ng ating Panginoon. If you are not believing on that, hindi ka matatawag na mananampalataya. Isa kang unbeliever. Dapat wag tayo maging atheist. Yung walang Diyos. We should believe and trust there is one divine creator who gave our lives and everything that we are enjoying in our lives. Huwag kang magagalit sa ating Panginoon kung nakakaramdam ka, nakakaranas ka ng mga chaos, dilemma, challenges, problems sa iyong buhay because yang lahat ng mga problemang iyan, yan ang nagiging kasangkapan upang makilala, lumapit tayo sa Panginoon. Be thankful if you are experiencing such inconvenience in your life because from the time, that's the time for us to acknowledge our faith in our Lord Jesus. Ibinibigay sa atin yung problemang yan. Yung mga nararanasan mo ngayon mga kapatid. Pasalamat ka at nakakaranas ka ng ganyan dahil iyan ang naglalapit sa atin, sa ating Panginoon. Diba? Kaya marami akong mga pinagdaanan sa buhay. Physical, alam nyo, sa sakit ko, mga kasakitan ko. Minsan hindi ako nagalit sa Panginoon. Emotional pain ko, even psychological pain ko. I almost, got crazy with a lot of emotional pains that I experienced and still, hindi nawala yung faith ko sa Panginoon bagkus nagpasalamat ako sa Kanya because He made me stronger. Sabi nga, I can do all things through Christ or through Him who truly and really strengthens me. Dapat ganyan tayo. Ang kalakasan natin ay nasa ating Panginoon. Okay? Hindi nasa ating kapwa. At kung meron tayong strong faith sa Kanya, lahat ay pwede nating i-give up. Everything that we are enjoying our lives right now, yung ating magagandang mga kasuotan, mga investment natin, mga properties, that are all temporarily. Hindi natin yan madadala when we say goodbye dito sa sanlibutan. When we say goodbye earth. When we say goodbye po sa mundo. We cannot bring everything or anything that we have invested. And what we are about to bring when we go there? Okay, the good deeds.
paano tayo namuhay. Naging kaaya-aya ba tayo? Naging katuwa-tuwa ba tayo? Naging kalugod-lugod ba tayo sa mata ng ating Panginoon? Kaya dapat maging believers tayo sa ating Panginoon. Huwag tayo maging pagan, huwag tayo maging atheist, huwag tayong sumamba sa mga bagay na hindi naman natin dapat sambahan o sambahin o panampalatayaan. Okay? Yung mga vile, isa pa to, word na to, pwede nating i-align dito sa Revelation na to, 21:8. Yung vile or abominable na tinatawag natin sa English. So this describes people who engage in detestable acts, particularly those involving idolatry. Yun ang sinasabi ko sa inyo, guys, mga kamaestro. Huwag tayong mag-idolize, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa anumang mga ribulto o anything na gawa ng kamay ng tao. Let us adore and glorify only our God. Hindi yung mga ribulto, hindi yung mga sculpture o structure na yan ang nagbigay ng buhay sa atin, kundi yung ating Creator. So if you idolize other gods aside from our divine Creator, sumamba kayo sa mga ribulto o mga gawa ng tao, hindi yan kinapapahintulutan ng ating Panginoon. Okay? Nakalahad po yan sa ating scripture, sa ating banal na kasulatan. Okay? Isa pa na maglalayo sa atin sa Panginoon po para mapunta tayo sa impyerno or hell of fire. Murderers, mga mamamatay tao, those who unlawfully take the lives or life of other people. Nasa 10 utos ng Panginoon yan, huwag kang papatay. Gaano mang kagalit, gaano mang kasama ang ginawa sa iyo ng iyong kapwa, huwag mong kikitlin ang kanyang buhay. Huwag mo siyang ipapapatay. Kahit hindi ikaw ang pumatay, still you are part. May connivance ka doon. There's only one who can take our lives, and that is our Almighty God. Kasi siya ang nagbigay sa atin. Okay? I-relay ko lang dito sa last natin. Lust of sight, the pride of life, okay, the love of the money, the love of material things, the love of wealth. Even magkakapatid nowadays, nangyari sa buhay ni, magkapatid, si Cain at saka si Abel at Cain. Diba? Dahil dyan, sa pagnanasa, greediness, sa kayamanan, sa pera, kahit sarili mong kadugo, kahit sarili mong magulang, dahil gusto mo makuha ang kayamanang dapat sa iyo, ipapapatay mo. Ganyan na ba tayo mga tao? Kahit sarili mong kadugo, even in politics, the main motive is to be of service to people, but the intention per se, quote unquote, diba? Makatulong, magbigay ng serbisyo sa kapwa mamamayan, pero hindi ko naman po nila lahat. Ang ibang nasa politics, ipanalangin natin ang kanilang mga puso. Ipanalangin nila natin ang kanilang mga desisyon. Diba? Nagkakapatayan dahil sa desire na makakuha ng isang posisyon para makalikom ng salabi, na instead to sharing to those people na nasasakupan na mga nanganghihirap, ay ilalagay sa bulsa. Look what happened at the Ampatuan murders back I forget already, 2009, 2011. Just one of the best examples of that. We tend to kill people because of our greediness. Because we don't have faith in God, wala tayong takot na pwede tayo makapunta sa impyerno, magagawa nating pumatay o magpapatay ng tao. Don't do that. Walang kapatawaran sa ating Panginoon ang mga taong consistent na nagpapapatay o pumapatay ng tao. Huwag natin gawin yun.
Even nga kitilin mo ang sarili mong buhay, huwag mong gagawin. Kung mahina ang faith mo kay Lord, at bombarded ka lahat ng mga emotional loads, anxiety and depression, pray. Pray. Have a quiet time with our God Jesus. Talk to Him. If no one speak with you, no one help you, no one advises you, we have our best friend, and that is our scripture. Meron at merong verse dyan sa Bible, sa ating banal na kasulatan, na sasagot sa kung ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid. Trust me. Dahil I was and I am the living testimony. I just relied on our scripture. I just look on the verse to give me encourage when I was totally down. I had my downfall. I lost everything. Finances, good relationship, friendship, and a lot more. Pero ang naging kaibigan ko lamang matuwid ay ang ating Panginoon. Trust me. Sabi nga sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways or means, acknowledge still the Lord, and He will direct your path straight. Huwag tayong manahan sa sarili nating desisyon. Huwag tayong manahan sa sarili nating mga diskarte. Hayaan mong Diyos ang dumiskarte sa'yo. Hayaan mong ang Diyos ang manguna sa'yo. Sumunod ka sa Kanya. Mapapapunta ka sa tuwid na daan, at lahat ng katiwasayan, lahat ng mga anxiety, lahat ng mga problema, it will be counted as. Trust the process of the Lord. And after you trust the process of the Lord, trust your own process. Align your actions, align your verbatim in accordance to the scripture, and you will be on the right path. That is the promise of our Lord sa mga taong naniniwala, sa mga taong mayroong mataas na faith at tiwala sa Kanya. Okay. Another thing, this is quite very malicious and sensible. Please accept my apology, but I need to discuss in it. Sexually immoral. Ano ba ito? Ito yung klase ng mga taong nai-engage sa mga illicit na ganitong mga aktibidades, including adultery and fornication. Mga kapatid, lahat tayo ay hindi accepted dito. Even I myself. Ang hirap i-resist ang term na tinatawag na pagnanasa or lust. Mahirap yan. Kahit naman sa panahon ni Eva and Adan, diba? Madaling matukso. We are biologically born, naturally born weak and feeble. May mga kahinaan tayo. Lalo na sa tawag ng laman. Walang exempted sa atin diyan. Walang malinis sa atin diyan. Lahat tayo ay nadadarang. Lahat tayo ay nakakaranas ng ganitong mga pagnanasa. Mga kapatid, kung ito ay ating naranasan, meron pa rin tayong kapatawaran. Let us repent. Tanggapin, aminin natin sa ating Panginoon ng buong puso. At pag nakita niya yung discernment sa iyo, you are guided with the Holy Spirit, mahahayag sa iyo, kapatid, ang kapatawaran, provided that you will refrain from doing these things. Hindi yung gumawa ka ng ganito, pumunta ka sa isang sulok, humingi ka ng tawad, o pumunta ka sa inyong simbahan, o paano ba humingi ka ng tawad, okay, thank you Lord, napatawad mo ako din the following day, do the same activity. Huwag nga namang laruin ang Panginoon. Okay, mahirap gawin, but if we have a strong faith and fear, sabi nga, may takot tayo sa kahantungan ng ating mga spirito when we die, then not try but do it. Mahirap to, yung transitioning na to. Diba? Being a renewed Christian is
a process. May process tayo ng transformation. Mga kapatid, mahirap talaga. Okay? Next, na pwede nating i-align dito na sinasabi sa ating banal na aklat, na pwede tayong mapunta sa river of fire or sa hell or sa impyerno kapag gumagawa tayo ng mga sorcerers. Ano ba ito yung sorcerers? Ito yung mga taong nagpa-practice ng magic or witchcraft, often associated with occult practices. Refrain from doing that. It's stated in our scripture. Next, yung idolaters, nabanggit ko na kanina. Yung people na nagwa-worship o nag-a-idol ng mga false gods, yung mga maling Diyos, ina-idolize ang damo, ina-idolize ang hayop, ina-idolize ang yung mga anito. This turns away from the true worship of our God. Ito ang naglalayo sa atin para tunay nating i-worship, sambahin, i-adore ang ating totoong Diyos. At ang panghuli na maaaring magdulot o magdala sa atin sa impyerno o hell of fire, lying, being liars, pagiging sinungaling. Individuals who habitually, pag sinabing habitually, ay nakasanayan mo na. You are already exercised doing this. Speak falsehoods, undermining trust and truth. So speak with truthfulness. Okay? Speak with truthfulness. Iwasan natin magsinungaling. Iwasan natin gumawa ng storya. Iwasan natin magmarites. Gawa natin ng storya yung kapwa natin kung wala naman tayong valid proof of evidence na ito ay ganyan, na si ganito ay si ganito, na si ganito ay si ganito. If you are gossiping, okay, about the life of another person without him or her consent, you are committing sin. Because you are selling him or her without her knowing, without he or her knowing. Avoid gossiping. Do not speak of others people's life without his consent. Huwag niyong pag-usapan. Huwag niyong gawa ng storya. Maging truthful lang tayo. Hindi nakakababa ng ating pagkatao kung aminin natin kung ano talaga tayo. Kung ano talaga ang meron tayo. Huwag mong sabihin, ikaw ay anak ng presidente ng Pilipinas, pero ang totoo naman ay hindi. Just an example. Huwag mong sabihin na ikaw ay inhinyero, pero ang trabaho mo naman ay tagapaglinis or tagasilbi. Be truthful. Kalulugdan ka ng Panginoon sa iyong pagiging totoo, dahil totoo ang Panginoon sa atin. I hope everyone understand this. So this verse serves as a start warning about the consequences of unrepentant sin. Okay? The fiery lake of burning sulfur, also known as the second death, symbolizes eternal separation. We will be separated from our divine Creator if we will be doing simple thing, and we will have the perpetual punishment, and that is maglangoy tayo doon sa river of fire na may sulfur, may mga buhay na uod, and a lot more. So once again, I hope all of us will be able to understand this Revelation 21.8. Okay? For us believers, for us Christians, or those people who believe in Christ, okay, this Revelation chapter 21 verse 8
serves as a reminder, paalaala sa atin mga kapatid, to live in accordance with God's commandments decree for us to avoid behaviors that lead to our spiritual death. Okay? It calls for self-examination. Repentance, magsisi tayo. Cleanse our heart. Cleanse ourselves. Cleanse our mind. Cleanse our spirit. And a commitment to uphold truth, yung katotohanan, and righteousness in all our aspects in life, in all our endeavor, in all our dealings. In summary, o sa kabuuan nito mga kapatid, sinasabi sa Revelation 21 chapter 21 verse 8, hina-highlight nito yung serious consequences of unrepentant sin, while also pointing to the hope found in redemption to our Lord Jesus Christ. Okay? Sabi nga, sa lahat ng ating mga nagagawang mga kasalanan, meron tayong consequences dyan. Meron tayong consequences dyan. So, always acknowledge our mistakes. Always acknowledge our wrongdoings. Always acknowledge the things that we have done against the decree or commandment of our Father God. Sa iyong puso, kapatid. And try to refrain and repeatedly doing this. Kapag you repeatedly doing this, habit na yun, mawawala na si you smoothly. Sabi ko nga mga kapatid, hindi ganoong kadali magpakatuwid. It takes process. That's why we have a transformation for us to be a renewed believer. Yung renewal of our spirit. It undergo process. Merong transformation. Hindi ganoong kadali. Hindi yung sa blink of an eye, babait na agad ako, diba safety? Hindi ganon. It takes time. I myself, hindi na ako maglalayo ng ibang mga testimony. Napakalutong kong magmura ng araw. Malutong pa sa popcorn. Pag ako nagalit, totoo yan. Ang taas ng tingin ko sa sarili ko. Kasi alam kong meron akong kaalamang mabilis. Ang dali kong mag-reject ng mga suggestions ng ibang tao. Because I know to myself. Sabi ko nga, walang makakatwix ng mind ko. No one can bluff my way. Kasi alam ko marunong ako eh. So that time, nananahan ako sa sarili kong kakayahan at kaalaman. I even don't trust God before. Sorry sa aking sarili. But when I experience a lot of palo sa mga kamalian na aking nagawa, that's the time that I acknowledge God. That's the time that I acknowledge and accepted Jesus in my life. Ganun lang. And of course, our divine Creator, our Father God. Okay? Napakabuti ng ating Panginoon dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para maligtas tayo sa ating minanang kasalanan at ating mga nagagawang kasalanan. Huwag kayong selfish. Huwag kayong makasarili. Okay? Alalahanin nyo naman ang nagbigay sa atin ng buhay. So once again, if this is the first time na napanood nyo, kung sana po mga kamayaso, bukod sa pagpahalo nyo, pag-like, ipakashare po nito. Ipakalat nyo po itong magandang balita ng Panginoon na ito. Para marami po tayo mga kababayan na mahayuan. Maraming mga kababayan na makakapakinig, makakilala sa ating Panginoon. At gumawa ng naaayon sa katuwirang maayos at matuwid. In accordance to the Word of God. So once again, this is your teacher, your guru, Maestro Manalo. Always saying spread love, kindness, quote-unquote, positivity. Bye for now. And see you on my next word. Paalam. God bless everyone.